natin ngayon yung special request talaga sa Facebook ko. Saan ba makakakuha ng mga claret? Alamin muna natin, saan ba nanggaling yung mga claret at bakit ba yung tinawag na claret? Noong mga 1918, no, si Colonel John Mandigin, merong horse stable. No? So karamihan kasi sa kanila, either nagme-maintain ng mga kabayo at nagsasabong din. No? So sa kanyang stable, of course, meron siya dong nakawalang white hackle hen. No? Tawag niya Duryea white hackle. At siyempre, kagaya ng ibang nawawalang mga manok, nung lumitaw, napakadaming akay-akay na sisiw. No? So sinasabi nga nila, di ba, maganda nga yung nakawala lang dyan, yun na mismo yung inahin mo ang namimili ng aasawa sa kanya. So nung lumabas nga siya, I think meron siyang 100 sisiw. Siyam dito ay mga dark red na mga manok. Yung iba, talisain, sabi yata may puti pa. No? So iba-iba talaga. So naging Mandigin Gray yan. At yung siyam naman ay naging Mandigin Claret. So bakit Claret? Dahil nga nung magsilakihan yung mga yan, dark red sila. Kulay alak o kulay wine. So during that time, merong sikat na wine na ang pangalan ay Claret wine. So yan, dumikit yung pangalan niya doon ng mga claret niya. Incidentally mga kasabong, kung titingnan yung maigi sa ibang mga breeders, naglalabas na rin ho yan ng mga light reds. No? Yung mga tinatawag nilang Whitfield clarets. No? Pero kumbaga automatic yan sa atin, sa mga sabungero, na ang claret ay wine red, straight comb at white leg. Yan po ang itsura niya. So dito sa Pilipinas, matatanong natin, sino bang gumagamit ng claret? No? Ang isa sa una kong exposure sa claret is of course with Jessie Ledesma. Ang dami niyang panalo sa Candelaria Derby. Alam niyo naman, mahirap manalo sa Candelaria, pero may mga dala-dala sa doon ng mga wine red, ng mga white leg. At one time nga, naabutan pa tayo ng bloodline yan. Yun po ang una kong exposure sa mga claret. Meron din ho akong isang kaibigan na kahit matalo sa sparring yung kanyang mga claret, yun pa rin ang pang-entry niya sa World's Laser. This is no other than, of course, Mr. Babayag. Yung kanyang mga claret ay galing sa pinsan niya sa Cebu. So, napakadaming nagka-claret dito sa atin na hindi naman natin i-expect na meron palang claret. And of course, isang kilala, Art Lopez. Of course, yung ating host dito, no, sa Sabong TV, na si Attorney Ryan Abrenica. So, sino pa ba ang mga may claret dito? Of course, at the back